Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po, ay gawan po natin ng reaction. Itong mga nakakatuwang kayabangan nitong si Ate Girl o nitong nagmamagandang girlfriend nitong si Kuya Bong. At eto nga guys, natuwa lang ako dito sa sinabi nitong si Ate Girl na itong si Kuya Bong daw ay hindi na kailangang iparehab. Dahil ito daw ay na-rehab na niya sa kanyang pagmamahal. Wow naman Ate Girl, sana all. Pero kung sa'yo din lang manggagaling, ay di bali na lang. At eto pa nga guys, ang sabi nitong si Ate Girl. Kaya nga daw itong si Kuya Bong ay malaki na ang pinagbago. Malinis na, mataba na, at presentable na ang itsura. Hindi daw katulad ng dati. Siguro ang tinutukoy nito ay nung panahong itong si Kuya Bong ay naroon kay Laka Business. Alalahanin mo Ate Girl, nung kuhanin mo yan dyan kay Laka Business, ay ganyan ang itsura niya si Kuya Bong. Kumpara dun sa unang matagpuan niya nila ka-business. Kumpara nung pulutin niya nila ka-business sa lansangan. Na isang taong grasa pa. Binihisan, pinakain, pinaliguan nila ka-business hanggang sa magkaganyan ng itsura. Tapos ngayon sasabihin mo na nung nasa iyo ay naging maayos na ang itsura ni Kuya Bong. Huwag ka masyado magyabang Ate Girl. Huwag mong masyadong buhatin yung bangko mo. At papalabasin mo na kaya naging ganyan ang itsura ni Kuya Bong ay nang dahil sa'yo. Hindi rin naman ganun kakapalan yung mukha mo, ano, Tigger? Para sabihin mo na sa yung poder lang nagkaganyan si Kuya Bong. Na sa yung poder lang gumanda ang itsura niya si Kuya Bong. At eto nga guys, dahil nga daw sa pagre-rehab niya dito kay Kuya Bong sa kanyang pagmamahal. Kaya ito si Kuya Bong daw ay napakalaki na ng pinagbago. At hindi na rin daw ito naalis dito sa kanila. Kumbaga nakapermi na daw ito dito sa kanila at kain tulog na nga lang daw ito dito. Kaya lang, mukhang ito sinasabi niyang rehab ng pagmamahal niya kay Kuya Bong ay walang bisa. Siguro peke yung gamot dito sa rehab ni Ate Girl na ito, kaya walang bisa. O baka nga mismong yung rehab ng pagmamahal ni Ate Girl kay Kuya Bong ang peke. Kaya tila ba wala itong epekto dito kay Kuya Bong. Dahil yung sinasabi niya na itong si Kuya Bong ay dito na lang pumipirme sa bahay nila
at nagkakain tulog na lang ito dito, ay biglang sumupalpal sa pagmumukha niya ang sinasabi niyang ito. Dahil nung nakaraan nga lang ay tumawag itong si Ate Ninette dito kay Ka-Business at ibinalita na galing doon si Kuya Bong. At ang kwento pa nga daw ni Kuya Bong dito sa kaila Nanay Nernie ay hindi alam ng pamilya ni Ate Girl na pumupunta siya doon sa Caloocan, doon sa Sampaguita. Dahil pag nalaman daw nito sila Ate Girl na pumupunta siya doon sa Sampaguita, ay magagalit ang mga ito dito kay Kuya Bong. Ibig sabihin, pinaghihigpitan nila doon si Kuya Bong. At ayaw nilang papupuntahin itong si Kuya Bong dito sa Sampaguita. Nalayo na rin niya kay Kuya Bong na pag nalaman nga ng pamilya nitong si Ate Girl na pumupunta siya dito sa Sampaguita, ay kagagalitan siya. Mukhang kaya nasasabi nitong si Ate Girl sa mga live niya na itong si Kuya Bong ay dito na lang sa bahay nila pumipermi at kain tulog na lang. Kasi pinaghihigpitan nilang lumabas. Kaya lang, itong si Kuya Bong ay makulit. At eto nga, nakatakas at nakarating dito sa Sampaguita. Pero yun nga sinabi ni Ate Ninette na yon, na itong si Kuya Bong ay galing doon sa Sampaguita, ay kaagad na pinasinungalingan nitong si Ate Girl at mismong nitong si Kuya Bong. At sabi nga nitong si Ate Girl at ni Kuya Bong ay hindi nga daw pumupunta itong si Kuya Bong dito sa lugar nila Ate Ninette, dito sa Sampaguita. Mariing pinasinungalingan yan nitong si Kuya Bong at ni Ate Girl. Kaya lang, nitong nakaraang araw lang, ay heto, may nakuhanan ng picture itong si Ate Ninette na walang iba nga po kundi itong si Kuya Bong na may akay-akay na bike. Ngayon Ate Girl, mukhang itong sinabi mo na itong si Kuya Bong ay nandito lang sa inyong bahay, dito na nagpipipermi sa inyong bahay at kain tulog lang dyan at hindi na umaalis dyan, ay tila ba sumupalpal lahat sa'yo. Maging yung pagpapasinungaling nyo doon sa unang sinabi ni Ate Ninette na itong si Kuya Bong ay galing dito sa Sampaguita, ay tila supalpal lahat sa inyo. Dahil ito, nakuha na ng picture itong si Kuya Bong habang naglalakad nga dyan sa may harap ng tindahan ni Ate Ninette at may akay na bike. Huwag mong sabihin na kasinungalingan pa rin ni Ate Ninette yan. Ay sino yan? Kamukha lang ni Kuya Bong? Kaya yung sinasabi mo na ito si Kuya Bong ay nagbago na dahil inirehab mo na ito ng iyong pagmamahal, ay tila peke yung rehabilitation mong yan. O baka yung mismong pagmamahal mo kay Kuya Bong ang peke. Sabagay, ano nga bang aasahan nating bisa ng isang peke? Kahit anong klase ng peke, walang bisa yan. At yung mga ganyang peke, ay nararapat lang yan dyan sa basurahan. Bakit? Bakit natin kailangan ibasura yung mga peke na yan? Ay kasi wala nga yung bisa Hindi mo maaasahan yung mga ganyang peke. At dahil nga ang tingin ko ay peke, yung sinasabi mong rehabilitation ng pagmamahal mong yan kay Kuya Bong, ay hindi malayo na yung ipinapakita mo sa mga live mo na presentableng itsura ni Kuya Bong, malinis, mataba, ay mukhang tuwing harap mo lang ito si Kuya Bong sa camera, saka ito nagiging malinis, saka ito nagiging presentable ang itsura. Pero after ng live at wala ng camera nakatutok kay Kuya Bong, ay balik na uli sa dating itsura itong si Kuya Bong. Kasi kung ang pagbabatayan natin guys, ay itong nakuha ng picture nito si Ate Ninette, ay masasabi naman natin talagang hindi presentable ang itsura dito ni Kuya Bong. At si Ate Ninette na nga mismo may sabi na itong si Kuya Bong ay dugyot na naman at nangangamoy. Ito ba yung presentable?
Ha, ate girl? Ito ba yung tinatawag ni ate girl na malinis na dahil nabago na niya? Dahil sa pag-rehab niya ng pagmamahal niya dito kay Kuya Bong? Ito ba yon, ate girl? Na pag wala na sa harap ng camera mo, ay ito na yung itsura ni Kuya Bong? Dugyot, marumi, at nangangamoy. Napakaganda naman ang pagkakarehab mo dito kay Kuya Bong. Pag sa harap lang ng camera mo, saka ito nagiging presentable. Saka ito nagiging malinis. At nagmumukhang tao. Pero pag wala na sa harap ng camera mo, ay ito na yung totoo. Isang marumi, isang dugyot at nangangamoy na bong na. Kaya sana yung sinasabi mo, ate girl, na nagbago na itong si Kuya Bong. Dahil doon sa pagre-rehab mo dito sa iyong pagmamahal. Asa na yun? Mukhang inihaharap mo lang ito ng malinis at presentable sa iyong camera para sabihin mo sa mga viewers mo. Para maipagmalaki mo doon sa viewers mo na alagang-alaga itong si Kuya Bong dyan sa inyo. Kaya naman yung mga sponsor na nagmamahal dito kay Kuya Bong ay todo padala dito kay Kuya Bong. Dahil nakita nila na presentable na nga itsura ni Kuya Bong pag nasa harap ng camera mo. Kaya lang, pagkatapos ng live mo, pag hindi na nakatutok kay Kuya Bong ang camera mo, ay tila ba balik na ulit ito si Kuya Bong sa pagiging dugyot at madungis na nangangamoy. Tila naaalagaan lang ito si Kuya Bong tuwing ihaharap mo nga dyan sa camera mo. Kaya doon sa mga nag-i-sponsor na yan kay Kuya Bong, aba, isip-isip din kayo. Dahil kung matatandaan nyo, doon sa sinabi ni Kuya Bong, doon sa isang vlog ni Ka-Business, na doon nga daw po sa iniabot ni Papa Dins na pera galing sa sponsor. At sinabi ni Papa Dins kay ate girl na hati sila doon ni Kuya Bong. Pero si Kuya Bong na rin ang mismong may sabi na doon sa perang galing na yun sa sponsor ay walang ibinigay sa kanya si ate girl. At sabi pa nga doon ni Kuya Bong ay nag-aantay siya. Naabutan siya nitong si ate girl. Pero hanggang sa lumipad na nga ulit itong si ate girl papunta sa ibang bansa, ay hindi man lang siya naabutan nito. Kaya doon sa mga nag-i-sponsor ngayon kay Kuya Bong, nakakasiguro ba kayo na yung ipinapadala nyong pera ay napupunta ba talaga kay Kuya Bong? O barya lang ang napapunta kay Kuya Bong? Na maaari yung sinasabi ni Kuya Bong na binibigyan siya ng pera, ay baka inaabutan lang siya ng pa 50-50 pesos, 100. Syempre ito si Kuya Bong, alam naman natin na ito'y hindi ganon kahilig sa pera. Kaya yung mga ganong kaliit na halaga, syempre okay na sa kanya yun. Syempre pag tinanong ni ate girl itong si Kuya Bong patungkol doon sa ibinibigay niyang pera, ang sasabihin niya ay oo, nagbibigay ng pera itong si ate girl. Dahil syempre yung 50 pesos, yung 100, pera yun para kay Kuya Bong. Kaya doon sa mga nag-i-sponsor na yan kay Kuya Bong, aba isip-isip din kayo. Dahil baka akala nyo ay si Kuya Bong yung tinutulungan nyo, na si Kuya Bong yung nakikinabang ng pinaghirapan nyo, ay baka hindi. At nasasabi ko naman itong mga gantong bagay dahil si Kuya Bong na rin mismo ang nagsabi dati na itong si ate girl nga ay nung na may nagpaabot ng sponsor sa kanila ay wala man lang siyang napala, na hindi man lang siya naabutan nitong si ate girl. Sa bagay, pera nyo naman yan at kayo pa rin yung masusunod kung saan nyo gustong ibigayan. Kaya lang sa akin nga ay sana ay ang makinabang dyan sa perang pinaghirapan nyo yan ay yung talagang gusto nyong tulungan.
Ika nga ay kung nagawa niya na noon na suluhin itong perang galing sa sponsor, ay napaka-imposible naman ata na hindi ulit niya kayang gawin ngayon. At ito guys, balik lang tayo dito sa sinasabi nito si ate girl, na ito si Kuya Bong ay inarehab na niya ng kanyang pagmamahal. Dito guys, sa tingin nyo, ito bang rehabilitation ng pagmamahal nito si ate girl ay totoo o peke? Para sa akin kasi guys ay peke eh. Dahil itong pag-igi nito si Kuya Bong, itong sinasabi ni ate girl na pagbabago nito si Kuya Bong, ay ito napatunayan nating peke. Dahil sabi nga ni ate girl, ay si Kuya Bong ay hindi na umaalis dun sa kanila. Pero eto, sinampal ngayon siya ng katotohanan na ito si Kuya Bong ay malimit na nandito sa Doña Ana at sa Sampaguita. At mukhang kahit anong gawing paghihigpit nitong si ate girl dito kay Kuya Bong, na wag nang gumala, na wag nang bumalik dun sa Sampaguita, ay mukhang hindi niya kinaya. Mukhang hindi niya kinaya ang tigas ng ulo nito si Kuya Bong. O mukhang ito si Kuya Bong ay alam na rin niya na peke ang pagmamahal na sinasabi nito si ate girl sa kanya. Sa bagay ito naman kasi nangyayaring ito ay inaasahan ko na yan simula pa lang. Inaasahan ko na yan. Kaya nga doon sa mga sinasabi nito si ate girl na itong si Kuya Bong ay nagbago na at hindi na nga ito nag-aalis dito sa kanilang bahay, natatawa na lang ako dito eh. Kasi kahit paano naman eh, kilala na natin ito si Kuya Bong eh. Alam na natin ang kulit nito. Kaya napaka-imposible na mapaghigpitan ito ng tuloy-tuloy nito si ate girl. At ito nga, kita nyo naman, kahit anong paghihigpit niya dito kay Kuya Bong, ay tila ba na baliwala din ang lahat ng ginawa niyang paghihigpit dito sa ating makulit na si Kuya Bong. Kaya ate girl, ano ka ngayon? Nilamon mong lakat yung salita mo. Kaya dyan sa mga pinagsasabi mo dyan sa live mo, ay parang sumampal din lahat yan sa'yo. Bumalik yan lahat sa'yo. Nilamon mong lahat ang salita mo. Siguro nga kung yung pagmamahal mong yan kay Kuya Bong ay talagang totoo at hindi peke, baka nga sakali na itong si Kuya Bong ay mapagbago mo. Pero wala eh. Alam naman natin na hindi totoo yung sinasabi mong pagmamahal mong yan kay Kuya Bong. Alam naman natin na yung peke lang. Kaya ano pa nga bang aasahan natin sa isang peking pagmamahal? Siya nga pala, gusto ko lang i-shoutout itong kaibigan nito si ate girl, na itong si Ma'am Bell. Na-mention kasi ako nito si Ma'am Bell dito sa isang live nila nito si ate girl. At sabi nga nito si Ma'am Bell ay ako daw yung reactor na bedridden, na grabe daw ang aking bunganga. Ma'am Bell, ito lang po yung masasabi ko. Yung sinasabi nyo pong grabe ang bunganga ko, yan po yung nakadepende sa kung gaano kagrabe ang kasinungalingan na nakikita ko. Alam nga naman na nakikita ko ay puro kasinungalingan, ay pupurihin ko pa yung ginagawang kasinungalingan ng best friend mo. Maling-mali naman yata yun. Di ba, Ma'am Bell? Kaya yung pagkagrabe po ng bunganga ko ay nakadepende lang yan sa kung gaano kagrabe yung re-reactionan ko. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po doon sa patuloy na sumusuporta at nanonood sa aking mga ini-upload na video. At doon sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikon Channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video.
At yun, bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo, ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. At maraming salamat din po sa mga blessing na ipinadala nyo po sa akin. At shout out din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, maraming salamat din po doon sa blessing na ipinadala nyo po sa akin. At yun, sa patuloy nyo pong panonood sa aking mga ini-upload na video. At shout out din po dito kay MK Inday Okray. At ganun din po dito sa aking mga kasamahang reaktor dito kay Ka-Business Official at Papa Dins TV na sila Taong Gala, Mamplers Channel, Kalingap Turak, Katangay PLC, Analisa Reality Vlog at Alminda Mix Vlog. Shout out po sa inyo. At nakikisuyo po ako na suportahan din po natin ito mga kasamahan kong reaktor na ito. Muli po ay maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na ayan, kahit papaano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.